yung spouse mo if disabled or 65 years old yung spouse mo. Hintayin niya mag-65, ma'am. Pero may bibigay pa rin, sir. Yes, ma'am. Pero wala. Ma'am, kung 18 months ang kinuha mo, ipa-follow nila yung option na pinili mo. 18 months magpe-pension yung asawa mo monthly. Ngayon, ang tanong, for example, na wala naman yung asawa mo, ma'am, ay tatanggap pa ba? Meron pa rin, ma'am, yung anak mo, pero kailangan disabled or 65 years or under 18 years old. Yes, or 65 years old. Wala. Hintayin yung mag-65 pa yung anak mo. Ay, sorry ma'am. Parang ang hirap mag-desisyon ngayon. Under 18. Under 18 mga eh. Hindi ma'am, para hindi kayo malito. I'll go straight to the point. I'm gonna choose 5 years. Why is that? Kahit matsugi ako bukas, nakuha ko, kasi wala akong utang sa GSIS, ang nakuha ko is 2 million. For example lang. Kasi kinumpute ko eh. Ma'am, honestly, your teacher want to. Parang ganito. Ma'am, your teacher 1 to 3. 3. Okay, medyo malaki-laki yan, ma'am. Ang point, ma'am, ang tanong ko, bakit 60 ka lang, hindi mo pa sinendol yung loan mo si GSIS? Kasi, okay, ma'am, don't you know na yung, are you familiar with Intimas? Okay. Kinancel na po ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kontrata nila sa Intimas. Sila yung nagbibigay ng pondo sa Intimas. Bakit? Marami kasing teacher na retiree na may meron silang 400,000 na loan, tapos nag-advance sila ng 100,000, nung pinakita yung account, 300 plus pa rin yung balance. Asa napunta yung in-advance kong 100,000? Di ba hindi na masagot? Okay, so my point here first. Actually, ma'am, sinasabi nila kasi i-abolish nila if you're familiar with Maharlika Fund. Are you familiar with that? Yes. Okay. Ano ang naiintindihan nyo natin sa Maharlika Fund? Lahat ng funds, pag-ibig, GSIS, SSS, DPWH, lahat ng government agency, pagsasama-samahin nila yun. Then, i-invest nila sa bond fund. Bond fund or trust fund. Pag naka-trust fund po yan, pondo ng gobyerno, kikita yan ng at least 2% per year. Kung okay. Okay, pero kung hindi okay, negative pa rin ang kita niyan. Ang tanong, dahil sa in-invest na nila, pinagsama-sama na nila yun, ibig sabihin, tatanggalin na nila yung Intimas. Kasi ito, actually, meron ng GSIS, bakit meron pang Manila Teachers Association of the Philippines, di ba? So, let's go back to the point. Si ma'am, pinili niya yung 5 years. Anong gagawin mo, ma'am, para hindi maubos kagad yung pension mo? Number one, ma'am, kung 2 million yung makukuha mo, for example lang, ma'am, kukunin mo muna yung expenses mo for the next 2 years of your life. So, for example, ma'am, magkano ang expenses mo ngayon, ma'am, per month? 20,000? Pwede. So, let's say 20,000. In a year, 240. In 2 years, 480 or 500,000. Tama? Ngayon, ilalock in niya yung withdrawal niya sa bank ng 20,000 per month. Ibig sabihin, pag nilock in mo yan, pag nag-withdraw ka sa bank, magbabuzzer. So sabihin, bakit di na ako maka-withdraw? Kasi sumubra ka na ng 20,000 naman. Yes, pag gusto mong sobrahan yun, pupunta ka over the counter. Ma'am, padagdag po yung withdrawal ko kasi kailangan ko. Bakit kailangan i-lock in? Yun, para hindi maubos. Okay, so 2 years. Second is yung 500,000 mo, ilalagay mo yan sa isang investment na hindi scam.
Like for example, sa Tara. Sino naka-experience sa Tara? Sino naka-experience ng football? Baboy. Baboy. Hindi ko maalam yung baboy. Anyway, so nilagay ko naman yung 500,000. Sa 2 million, nakuha niya yung 500,000 nilagay niya ito sa isang, for example, kinonsider mo yung Sun Life, meron tayong tinatawag na single pay. Yung ginawa ng mga ibang principal natin, hindi pa man sila retire, pero 2 years na sila nag-single pay sa akin. Let's say, for example, si Ma'am Brenda Baliang, pero retired na siya, di ba? So yung single pay niya, pwedeng yung single pay niya after 6 months or a year, pwedeng maging 600,000. Pero pwede rin namang negative. Huwag mo lang kukunin kung bagsak talaga ang stock market. Okay. So, pag iniwan niya dyan, 5 years ang usapan. Kasi nga 5 years siya magpe-pension eh. Iniwan mo yung 500,000 mo in 5 years. Let's say naging 1M. Okay, may natitira pang 1M, di ba? Kukuha siya ngayon ng isang BUL plan na for example, nagkaroon ka ng emergency, may magbaback up sa'yo. Like for example, si Sir Dean. Yung 3 anak niya, nung pinapapirma ko siya doon sa library, sabi nung panganay niya, wag na yan, Dad, mga ganun. Pero alam niyo ba, nung namatay siya, yung panganay ang unang nagpo-comply ng requirements. So sabi ko sa kanya, akala ko ba, ayaw mong i-insure yung tatay mo. Paano ngayon? Makukuha niyo na yung 1.5. Hindi siya umikinig. Ang nakuha ni Sir Dean sa GSIS is so small. Bakit? Kasi 59 years old siya nag-retire. Meaning, hindi siya qualify sa 5 years. Qualify lang siya sa 18 months. Maka-qualify ka dyan kung 60 years old ka or 65. Kailangan 60 years old ka mag-retire. Kaya yung mga nag-iisip na maagang mag-retire, ipagdasal nyo na ma-aproban yung nasa Senado na 56 years old. Kasi ang pulis ngayon 55. Ang teacher 56. Pagdasal nyo kasi nalalaing sila lulutang tagi, tulong mo kang ni-Ovid pa din yan. Promise, naglalaing na. Awan ibinagpata niya dugtuma. So anyway, dahil sa 59 years old si Sir Dean, ang nakuha niya is the 18 months. Ang tanong, buti na lang supervisor siya. Meaning medyo mataas-taas yung sahod niya. Pero ang laki naman ng pension, anang ng loan. So nung kinuha namin, mabilis, 2 weeks lang na process na. Siyempre, hindi ko na kinuha. Yung mga beneficiaries niya nakakuha. Nung kinuha, tinanong ako, Sir, grabe naman, bakit? Hindi naman ako ni Papa, bakit? Ang laki pala ng utang niya sa GSIS. Only to find out, umutang pala siya kasi nga may sakit si Sir Dean. Right? So, ang nangyari, yung na-compute na 18 months, hindi ko na inalam, let's say 700,000, kasi hindi siya qualify sa 5 years, nabawas yung 540 na utang niya, na sinabi kong patingin nga yung statement of account ni Papa mo sa GSIS, may makita akong naki-advance. So, i-clarify namin kay Sir Tintin sa manager, Sir, bakit wala man ng bawas? Hindi ko mag-gets. Hanggang sa, dadaan kasi sa ganito, ganyan. Anyway, in short, before you sign a contract of loan in GSIS, will you just please read it first? Right? Why? Ang nilong ni Sir Dean is 500,000. Pero ang tanong, ano ba yung neto na makukuha mo sa loan? Diba? May neto pa ito, babawasan. Babawasan ka ng 38%. So how much is the 38% of 500,000? 190. 190. So logically, ang nakuha ni Sir is 310. Oh, ngayon, tinanong ko, Sir, magkano ang monthly mo? Sabi niya, 23,500 for 5 years. 23,500? Okay. 23,500 times 60 months kasi nga 5 years. Alam mo bang lumabas? 1.4M. Pero hindi mo na tinignan yun kasi kailangan mo yung pera eh. So anong gagawin mo? Bago ka mag-loan, mag-research ka muna kung meron pwede kang pag-loanan na mas maliit ang interest, na mas maliit yung mas malaki yung gross na pupunta sa'yo. Kasi logically, ang niloan mo 500,000. Pero ang ibinigay mo sa kanila, 1.4 minus 500,000. 910 plus yung 190,000. Imagine, nagbigay ka ng 1.1. I'm not saying don't loan. Kasi the easiest way to file a loan is in GSIS. But, if you want to file a loan, you rather text me. Kasi I was able to settle loans of teachers
This is no joke. 48 teachers. From Lucas, from Bayabas, ano po ba yung pinuntahan natin? Sa Kibungan. Why? Kasi ang ginawa nila, sabi nila, sir, gusto talaga namin mag-Sun Life. Kaso ang dami naming loan. Magkano yung loan mo? Diretsahan. Sabi niya, sir, 200,000. Magkano na yung nabayaran mo dyan? Sabi ko, at least dapat naka 60% ka. Kasi 60%. Kasi kung hindi 60%, pag i-buy out natin yan, magbabayad ka pa rin dun sa co-op na mag-buy out sa'yo eh. So dapat, at least, ang goal dyan is kung ang monthly na binabayaran mo sa GSIS is 10,000, pag i-buy out natin, 5,000 na lang yung monthly mo sa co-op. Para yung 5,000 doon, 5K doon, isi-save mo yun. Kasi if you're not gonna do that, you're gonna, routinary way of life. And pag nag-offer sila, meron pa nga yung sa BHF ba yun? Sino mga kalawang sa BHF? Pangasir, katun yun diya yung pangasir. Promise. Kasi umiiyak yung teacher. 17 na teachers ha. Nasa ano? Sa Bonifacio, yung opposite ng BCU. Loaning company. Kasi meron silang pre-termination charge na 14%. At saka ang laki-laki ng bawas bago makuha yung loan mo. Plus, nagmamantli ka. Pag kinumpute mo lahat yun, talo ka talaga. Right? So, ang goal, mag-isip kayo ng pwedeng pag-loanan. Like, for example, mag-loan kayo sa mga bank. City Savers Bank, okay yan. China Bank, East-West. Pero pag nag-GSIS na kayo, you're literally putting your 2 legs on the grave. May ilang sakay nila na. Okay, ngayon, pasok tayo. Yung nangyari kay Henry, still have 10 minutes right, ma'am? Okay lang ba mag-extend ng konti? Is this okay? Yes, sir. For example, Sige, sir. Yes na yes. Yes na yes, even kahit. extension talaga, pero nakita niyo yung sunlight kanina, nakasimamak ka. Anyway, so, ganito So, for example, meron pang naiwan si ma'am. Di ba 2M yung nakuha niya sa 5 years niya? Yung 500,000, ito yung 2 years expenses niya. And then, expenses. And then, yung 500,000, in-invest niya. Alam mo, kahit na anong investment, basta make sure kikita yun. Have you ever bought junket? Ma'am, alam mo yung junket, right? That's legit. Okay? The question is, if you keep thinking, parang so risky naman, parang tubito naman, you will stay the same for the rest of your life, promise. If you keep thinking, a lot of people will be coming here and you keep thinking na scam, you will stay the same. People who always take risk are the people who are the winners. Now, ang gagawin mo lang may phone ka, di ba? Why don't you go to Google? Then check mo, nakita mo nasa insurance commission, nasa PAGCOR. PAGCOR is under junket. Junket is under PAGCOR or sweepstakes. It's a gambling casino, right? So every day, pag nagkakasino sila, meron silang generate na 3 billion funds from sinabi niyo Tim Mong sa kung gagamitin yun. Kaya siya nag-open ng junket. And junket earns 5% interest per month. So naglagay ka ng 100,000, yung 5% mo 5K, ibibigay sa iyo yan per month. Guaranteed. Kaya lang ako hindi masyadong nag-invest doon kasi may investment naman talaga ako dyan, almost up end. Kasi, bakit hindi nyo pinopromote sa Facebook? Sabi ko. Bakit wala sa insurance commission? Dapat meron. Paano kung nalugi? Mga ganun tanong. So, yun lang. Kaya ang ginawa mo, kailangan, since na nag-start ako ng 100,000, naka 1 year and 6 months na ako, almost nakuha ko na yung 100,000. So, para sa akin, kung kunin man nila yun, okay lang. Nakuha ko na eh. Right? Pero may mga na-meet akong retired teachers na ngayon, Diyos ko, ang yayaman na kasi nga, yung nag-retire sila, nilagay nila yung let's say 30% of their So, ang point ko doon, nag-invest siya ng 500,000 sa Sun Life, tapos yung 500,000, ginangkit niya pa, earning 50%. Ang problema lang kasi dito, wala kang insurance. I mean, pag nag-disgrasya ka, nagkasakit ka, withdraw ka ulit pang pagamot mo. Kaya dapat meron kang VUL plan. Nung pumunta po si Nag-Girly dito, sino yung may VUL? Sino walang nag-avail kahit isa? Mga ilan pa bang dapat mag-present dito? Hindi ka nag-avail. Ganito po ang sistema. Bakit kaya kailangan ng VUL? This is a cycle of life. You're 0, 20, 40, 60. And then, pagdating mo ng 60, magre-retire ka. So, example natin, si ma'am, yung kabatch mo, 40 ka na, di ba? Pareho tayo nag-age. Okay.
Okay, so for example, wala tayong any kind of insurances health. Wala tayong income protection, wala tayong accident. Nag-iipon si Ma'am Mariano ng para sa kids, right? Nagsisave siya. Ang nangyari, nagkaroon ng sad events along the way. Let's say disability, accident, or critical illness, parang yung tumama kay Sir Dean. Alam niyo po ba na na-bypass siya? Kailangan niya ng 1.2M. So anong ginawa nila? This is a true story. Gumawa sila ng concert sa CTI para makaipon. Na-insured pa siya sa Sun Life. Meaning kulang pa rin. So ang nangyari, nakatake ka dito or nagkasakit ka, saan mo kukunin? Siyempre doon sa iniipon mo, right? Magpagamot eh. Wala, kailangan natin magpagamot eh. Or may sasakyan kayo, ibebenta mo. Instead, by just sacrificing to provide 67 pesos per day, 74, 85, or 100 pesos per day. This is 3K, 2.5, this is 2.5, this is 2K. Especially if you're just 40 years old. So kung 40 years old ka, pinaka-basic sa'yo yung 2.5 per month para meron kang critical illness na 500,000. Tapos meron kang hospital income benefit, may PhilHealth kayo, may idadagdag yung 1,000 per day na ibibigay sa inyo sa pag-hospital kayo kung ilang araw kayo sa hospital. So my point there, instead nakakapag-save ka dahil nangyari yun, uhugot ka ngayon sa savings mo, pangpagamot mo lang. That's why, nung in-insure ko si Ma'am Leticia sa gate, nung nagkaroon siya ng sakit, and then eventually medyo nabulag, and then diabetic, and then she passed away, nagtatanungan na yung mga teachers, magkano naman ang buhay? Sabi ko, anong interest nyo naman mo? Bakit kayo nagtatanong? Tapos bigla silang nagsi-insure. Sabi ko, kailangan ba lang may mamatay pa? So, see, my point is, if you believe you're gonna get sick, you're gonna have an accident, or any uncertainties of your life, therefore you need insurance. By just sacrificing this amount. For God's sake, ang daming mong nakikitang ang daming baon sa bag na binibili kung ano-ano. Pagkain. Sa CTI, may pupunta na literally magtitinda, tapos yung bayad sa month-end na. Sabi ko, sir, ilang beses ba kayo magmerenda sa isang araw? Mga 4. Magkano yun, sir? Sa'yo, 50 yung isa, 60 yung isa. Kinumpute ko 200. Alam mo ba, sir, 6,000 na yun naman. Medyo, i-check nyo muna yung expenses nyo. And then, pag may sale sa SM, kung ano yung nasa listahan nyo lang nabibilhin nyo para sa kusina, and then sa closet nyo, please lang i-follow yung listahan. Hindi yung nakita yung sale yung bag, inisip mo yung isang kasama para mas maganda yung bag niya sa akin. Nasira na yung budget mo. So, ang question, if ang budget mo per week is 3K na grocery, and then the next week naging 3.5 ang budget mo, magkano na ang dapat na igastos mo the third week? 2.5. Tama. Bakit? You have to stick to your budget. Kasi if you're not gonna stick to that, you will always go with the cycle. Ngayon, wala kang critical illness, wala kang accident, na-disgrasya ka ngayon. Paano na? Yung sasakyan mo insured. Ibig sabihin naniniwala ka sa insurance. Kasi yung sasakyan mo insured mo, pero paglabas mo doon ka nadali. Saan mo kukunin? Tapos ang malupit ito, may experience ako dalawa. Ang malupit yung isang asawa, provider of the family. Na-disgrasya siya, hindi siya nawala. Alam mong problema, na tapyasan na ulo na. So disabled siya. And he is an IT engineer. Do you think makaka-work pa siya? Eh yung wife, housewife. Paano na yung 3 kids? Wherein, kung meron kang total disability benefit sana na nag-save ka ng 3K per month. For example, if you are 45 years old. Pero 2.5 kung ikaw ay 40 years old at 2K kung ikaw ay 35 years old. Kasi the younger you are, the cheaper the you need to save. Right? Pag 3K, 360,000 sana ang ibibigay ng Sun Life sa'yo, pwede mong gamitin para sa, you can have a business kasi hindi ka na makaka-work eh. Disable ka na. Right? So, nung na-attack si Sir, na-stroke si Sir Leonard Dawaton, I have to go rush dun sa BLC. Kasi kailangan yung i-sign yung form. Kasi pag na-attack ka, talagang medyo hindi mo na alam yung ginagawa mo eh. So, pinirmahan niya yung claim. Then, ilang hospital siya, 5 ata. No? Okay. Wala na magko-comment. Huwag kong pagkatao na basta kilala natin. Right? So, 4 hospitals. Okay? So, napunta siya sa BGH,
Tapos nag-note siya hanggang sa na-discharge sa SLU. So tinanong ko magkano ang naging bill niya, yung 198,000. Buti na lang na-approve yung critical illness niya na 500,000. So meron pa siyang 302,000. So ang tanong ko sa kanya, sir, kailan ka magpe-pension? Kasi nag-file tayo ng retirement mo noong 2020. So 5 years ka, di ba? 21, 22, 23, 24, 25. 2025 pa siya mag-pension. Buti na lang, nakuha niya yung critical illness niya, at least ito yung ini-stress niya ngayon. Plus yung sinate namin na 500,000 niya sa na kumikita ng 6% per year. So logically po, pag meron kayong loan at gusto nyo ipasend doon, kahit na kami-member nyo, this is no joke, pwede po tayong mag-release ng 100,000. Kahit wala kang collateral lang. Collateral mo lang ATM. Of course. Wala nga eh. Nangalang eh. Tapos ayaw ka pa. Diba? So sabi, sir, bakit iiwan yung ATM? Eh may pambayad ka ba? Di ba wala? Wala kang collateral. Iiwan yung ATM. Ngayon, kinukumpulsary lang ng co-op na kailangan meron pang insurance policy kasi pag may nangyari sa'yo, kawawa yung co-op na pupunta sa asawa, ma'am, sir, may utang po si ma'am sa amin ng 500,000 eh. So, paano po kaya yung utang niya, sir? Eh, wala kang insurance. Galit pa nga yung asawa mo, sasabihin niya, hindi ko naman alam yung inutang niya eh. Sasabihin niya, bakit nyo kasi pinautang? Eh, wow, kasalanan pa namin, nagpautang lang kami. Diba? Kaya kung may insurance ka at nakuha ng beneficiaries mo, yun ang ibabayad nila. Kaya ang ginagawa namin, for example, may loan siya at ang loan niya sa GSIS is 79,000, iba-buyout na namin yan. Maglo-loan kami ng 100,000 or 120,000, tapos mag-quote na siya ng 2,000 per month, yung 24,000 na kailangan niya i-settle sa Sun Life, tapos na yung 1 year, tapos na rin yung utang niya. Ang binabayaran niya na lang sa co-op is 3,770 per month for 36 months na 1% diminishing. Meaning, yung 1% na pupunta sa savings. So, nabayaran mo yung utang mo, insured ka na, nakakaipon ka sa savings. Tapos, yung VUL mo, ma'am, sa, ano po, sa Suyo Multi-Purpose Coverage. So, give me 5 minutes, ma'am. Buo po yun ng Ilocos. Opo, bali yun po yung nag-buyout sa ibang teachers natin na may loan. Kasi definitely, pag pag pinakita ko sa inyo yung Sun Life, ang sasabihin nyo, sir, wala na talagang natitira. Kaya ang gagawin ko, isusolve ko yung problema nyo. How? We're gonna jack up dapat yung neto nyo, at least meron kayong extra na 5 to 10,000. Kasi wala na eh. Paano ko pa magsasurvive? Wala na eh. Right? So, ang una kong i-address yung loan nyo. Ang tanong, naka 60% na ba kayong nabayaran? Kasi kung wala pa, mas lalo natin pahirapan. Kaya ang gagawin po natin, okay, ang gagawin po natin is, paano kayo connect ito, sir? Ay, di kaso po, pero hindi na lang po. Pakisend mo na lang yung proposal sa email. Actually, I don't trust teachers that they're gonna open the proposals. So what I do is, I literally print the proposals and sometimes meron po kaming dalawang meeting place, McDonald's or Starbucks. Ay, hindi, tatlo pala sa Krispy Kreme, malapit sa Teleperformance. Kung gusto niyo po makipag-meet doon, doon na lang po. Pero kung iaalaw ni ma'am na ipunta dito during your what's this, lunch break, pwede naman. So ang point ko po doon, pag wala kang kasing critical illness at tapos wala ka pang, tapos ang dami mo pang loan, may nangyari sa'yo, maglo-loan ka pa ulit. Diba? So ang ginagawa po ng mga teacher is, bago ko po explain yung proposal, dadalhin na nila yung copy ng loan nila sa GSIS. Literally. Kasi sabihin nila, Nick, ito kasi yung copy ko sa GSIS. Tapos pag-aaralan natin, i-compute natin kung paano natin isi-settle. Pagka hindi ka pa naka 60% ng bayad sa GSIS, hindi pa talaga natin dapat i-buy out. Bakit? Kasi magbabayad ka ulit dun sa co-op na mambabuy out eh. Diba?
So, kailangan, yung natitira na lang na utang mo from 500,000 at least 250,000. Or, kung 5 years mo pinabayaran, naka 2.5 years ka na magbayad para isesettle natin yung utang mo. So, for example, ito na. Sorry, medyo old-fashioned na itong laptop. So, for example po, yung utang nyo is 500,000. Ma'am, honestly, manong yung utang mo sa GSIS, ma'am. Tatulungan ka din pa nagtapamungan ng mga tineto. 350. Pero matagal lang nag-aapis isaya na kapasamahan nga. Isayang sa Ma'am, anong saan ka nag-teacher ko? Okay, so ganito ang gagawin natin, ma'am. I'll help you, ma'am, pero timasapon ko, ma'am, dekapin TJ size mo. Tayo compute ka. Okay? Punta lang tayo dun sa part na. I-compute natin yun, and then, okay, so para po may idea kayo kung ano po yung nasa ramp natin ng sahod. Okay. Yan. This is actually the latest from Department of Budget and Management. Nasaan na yun? So for example, ito, nasa teacher 3 ka, master teacher 4. O meaning, meron palang master teacher 4. Okay, so for example, nasa master teacher 4 ka, tapos ang sahod mo per month is ito. Alam niyo po, meron akong na-meet na master teacher 3. Principal, ang sahod niya 55. Pero may na-meet akong teacher 3, ang sahod niya per month is 29. Pero alam niyo po ba, pareho sila ng neto na 17K. So sinabi ko dun sa master teacher 3, bakit po 17K? So meaning it doesn't matter how big or how small your salary is. It matters how much you can save every payday. So mag-save po tayo, ma'am, kasi hindi po natin alam kung darating pang COVID or whatsoever. Paano po kung in-stop ni President Bongbong Marcos na may magtuturo? Walang mag-generate na VAT. Pag in-stop niya yung mga establishment na mag-operate kasi may COVID, walang mag-generate na VAT. Saan ba kinukuha ang pansahod natin? Sa VAT? Kaya pagka naniningil yung government na mas itaas yung VAT, magpasalamat kayo kasi tataas yung sahod. Pag bumababa po yung singil ng VAT, stay the same. Okay? So anyway, I'll go straight to the point po para hindi na tayo masyadong tumagal. So doon po sa may mga kids, meron po ba tayong kids na below 5 years old? Above na po. Okay, so may question po ba sa AMC? Average monthly compensation? Ito po yun. So ano ba ang average monthly compensation? Or uling tatlong salary nyo, dapat inaaral po natin yan. Ganyan po yan nakukumpute. Okay? So year 1, ito yung monthly niya. Year 2, year 3. Kunin mo lang yan pag-adding mo. Okay? Tapos pag pinag-add mo, kung ano yung lumabas, 1,006,000 for example, and then i-divide mo ng 36 months kasi na divided by 3. So kung ano yung nakuha mo, magiging 90% lang yan kung 65 years old ka nag-retire. Pero pag 60 years old ka, 80% po. So kunin mo yung 90% ng 1,006,000 divided by 36. Kunin mo yung 90% ng 27,966. Ano yung lalabas? Yan. Ang tanong, magkano kaya ang value niyan pagdating ng retirement mo, especially sa pinakabata dito? Ano bang dapat mong gawin, especially sa pinakabata? You should have created your own retirement fund right now. Kasi hindi mo nga alam eh. Right? So bakit po kaya yung mga boss nyo sa division office ang galing kausapin? Kasi literally hindi po nila alam kung magkano yung retirement fund nila. So ang gagawin namin, dapat mag-save para kami. Ganun lang po. So yan po yung 2 forms ng options natin sa retirement. Ito yung 5 years. And then option 2, yung 18 months. DSI Act of 1997 yan. So pagka naka less than 60 years old kang nag-retire, parang si Sir
Dean Mendoza, 18 months na talaga yung option sa'yo. Wala ka ng choice. Nasa Republic Act mo yan. Kung magreklamo ka, ito ang papakita nila sa batas yan. Picture ka, hindi mo binabasa yan. Okay? So, nung pong nag-retire si Sir Dean Mendoza, ay si Sir Leonard Dawaton, nakuha niya yung 500,000 na claim niya. Magtataka ka bakit may cash doon? Kasi nga, sininggle pay niya yung 500,000 niya sa Sun Life. Tapos may BUL pa siya kasi nga sabi niya, paano kung nagkasakit ako ulit? Hindi ko alam kung saan ko kukunin. Okay? So, ganyan lang po. So, let's go straight to the point. Pag for example po, sumagot kayo, yan, na-explain nila Berlin ko, di ba? Nung pong nag-explain sila Berlin, nakapokus ba kayo o may ginagawa kayo? Oh. Sumendo ka, di ba? Dumating yung sahod mo, gumastos ka muna bago ka nag-save. Second, sumendo ka, bago ka gumastos, bumalik ka muna kay ma'am, kinyo. Ma'am, meron na lang 5,000, pagdating na mo. O, parang ito mo. Mapapalin. Pagdating ng sahod mo, may utang ka sa kanyang 5,000, tama? Meaning may utang ka. Pero, pagdating ng sahod mo, nag-save ka muna bago ka gumastos. So, ano bang dapat na sundin nyo dyan? 1, 2, 3. Mag-save. Eh, ano yung reality ginagawa nyo? Ako kasi pag nagswendo ako, date muna. Anyway, so, ano yung inflation? Yung for example, inflation, 39 pesos mo, 1999 burger 2006, burger Coke 2013, burger na ng 2023, baka yung 39 mo, ito na lang yun. Tubig, ketchup, at saka asin. Nakita nyo, yung inflation po natin, meaning kung 5% ang inflation natin ngayon, nilabas mo yung 1,000 sa bangko, i-less mo na yung 5% ng 1,000, meaning 950 pesos na lang ang value nun. Kaya kung kunti yung binili mo, magtataka ka bakit ito na lang natitira. Right? Tapos hindi ka pa nag-save. Kakainin ka talaga ng panahon. And then dapat meron kang emergency fund. Paano yung emergency fund? Yung 3 to 6 months of your expenses. Pag meron kang extra, nagsisave ka, ipunin mo yung 3 to 6 months. Kasi in case na nagka-COVID na stop, walang sahod, at dependent lang kayo sa ATM nyo, may paghuhugutan. May nagsabi sa akin, hindi, may jowa naman ako. So yun ang emergency fund. Yung jowa niya. Napasana ko sa mama. Okay, so anyway, do you have any questions po? So sa logic po ng investment, ganito lang yun. Mag-save ka ng 10 peso mo everyday, pag nilagay mo sa 10%, 15% interest, pwede po maging 10 million yun in 43 years. If you don't believe, you do the math. Ang kailangan nyo lang gawin, maghanap ka ng investment financial company na mas malaki yung interest niya per year. Ganun lang po yun. Namit nyo na po ba si Ma'am Wilde ngayon? Yes, ma'am. Yes, sir. Alam ko. Alam niyo po ba kung anong status niya ngayon? Millionaire. Millionaire. My point is kasi nag-isip siya before. Yes, sir. Na-meet niya yung, hindi niya na-meet yung Sun Life, pero yung lahat ng kiss niya naka-Sun Life. My point is, na-meet niya yung jacket. So, nag-materialize, naging okay. Pero ang point is, Nick, may insurance ako kasi lahat naman ng pera ko maubos eh. Paano kung nagkasakit ako? Ayaw ko nang gumastos kasi let Sun Life will take care of my illnesses. Yun lang ang point doon. And for your information, pag 60 years old and above ka na, hindi ka na pwedeng lagyan ng critical illness. So yung isang teacher sa Camp 7, lahat na ng co-teacher niya nag-Sun Life, siya na lang naiwan. Tapos sabi niya, Nick, magsa-Sun Life na pala ako. Sabi niya, Amo, ilang taon ka mo? 60. I'm sorry, ma'am, hindi na pwede talagyan ng critical illness. Nagalit pa sa akin. Sabi niya, bakit hindi? Eh, ma'am, ilang taon ka na, bakit ang kinakausap? 5 years na, ma'am. 55 ka pa nun, ma'am. Ang point ko doon, hindi kami ang lugi, kayo ang lugi. It's just that you don't accept the reality that you're gonna get sick. Sabi mo, may PhilHealth naman. Di ba ang PhilHealth, magbayad ka ng 30 years, wala kang, hindi mo nagamit, babalik pa, hindi? Hindi. So, ganito po yun, para mas maintindihan po natin, paano po ba na-apply yun sa proposal ng Sun Life. Para bago ako pumunta sa inyo, eh, hindi nyo na po ako i-reject. May nag-meet po sa akin sa Starbucks eh. So, sabi niya, Ma'am, ano pong coffee gusto mo? Yung tea. Okay. Ma'am, gusto mo ng cake? Oh, cake. So, let's say 500 pesos. Alam niyo ba, minute ko 5 times.
lang parang awkward natin yung tanong mo, ma'am. So anyway, after 5 times, ano yung sagot niya? Nick, I realize hindi ko kailangan magsalip. What? Ma'am, naka-5 make-up na tayo, puro bunting kinok-kinok ako. Naka-2.5 ako, ma'am. Kasi sabi niya, scam, hindi ba ako na-scam? Anyway, yung insurance doon, health protection, ganyan lang. Ganyan lang yung insurance doon. Pero sabi nila, gusto namin yung mga investment lang. So, ginawa ng Sun Life, pinag-combine niya na. Ay, ba't ganun? Okay, kailangan hindi galaw. Mamang niya sayo mo na. Anyway, so yung BUL, pinag-combine yung insurance with investment. Ibig sabihin, pag hindi ka na-disgrasya, hindi mo nagamit yung insurance mo, meron kang insurance plus investment plus maximum protection. Ibig sabihin, for example, 40 years old ka, 2,000 yung sinisave mo, bakit kaya 6K yun? So ito rin yung tanong ng karamihan, bakit 6K, 2K per month yung isisave ko? Kasi nga, for us to process a policy in Sun Life, we have to start with the first quarter premium. Pero pag nag-start ka ng quarterly, basically binabayaran mo lang dyan yung insurance. Pag nag-semi-annual ka, let's say 12,000, 6 months yung binayaran mo, 40% goes to insurance, 60% goes to investment. Pero kapag ka-annual yung binayaran mo, 20% goes to insurance, 80% na investment. So pagkagaya mo sinamang humilde na intindihan lang nila kaagad, siyempre, isang bagsakan, ina-annual na nila. Anyway, may mga friend ba kayo sa Sun Life? Baka naman pinicturean niyo ako tapos sinesend niyo sa kanya kung ano yung sinasabi dito, ma'am. Just to go straight. Kasi nga, nakakausap ko si Ma'am Kim yung pumunta sila dito 2020. Tapos nagtataka ako nung nakita ko yung list ng mga clients. So, bakit kaya wala sa mga clients sa Pakay? Halos lahat ng school may na-client kami sa Fort Del Pilar, Camp 7, sa San Vicente. Anyway, so yung 2,000 mo po per month, meron kang coverage na 350 na magta-times 2. Ibig sabihin, 700,000 yung iiwan mo sa family mo. Children, makinig lang po. Okay. And then yung disability at accident mo, the moment you paid your first quarter, effective na po kagad yan. Okay, paano yung disability? Let's say hindi mo na kayang mag-work. Sun Life will pay your premium, magbibigay siya ng 21,000 per year or 210,000 na pera mo. And then, bala ka kung i-business mo kasi disabled ka na nga eh. Right? And then, meron kang accident benefit na 350,000. So, kung yan ang cost ng pagkawala ng mga insured, yung 700 plus 350. Kaya yung mga truck driver, lagi namin pinapolicy review sila kasi, sir, meron kang accident benefit na 500,000. So, just to let you know, especially kung delikado yung binadrive niya. Okay, ito naman yung critical illness and hospitalization. Yan yung binigay natin kay Sir Leonard. Let's say, heart attack, stroke, and then na-hospital ka. Okay. Ngayon, ang tanong, paano kung wala akong nangyari sa akin, Nick? Na wala eh, walang nangyari. So, ang PhilHealth, sabi ng isang teacher, huwag na akong kukuha kasi may PhilHealth ako. So, ang difference po nito, kahit 20 years kang nagbayad sa PhilHealth, hindi mo nagamit, thank you na po yun. Ang difference din nito, kasi ang makulit talaga yung teacher, sabi niya, may GSIS ako at SSS, insurance na rin yun. Ma'am, no kaya't mga with the JSSS, ano yung custom? Ag-file tilog. O di yan, mga kwarta, apin yung tutang sa sarili mga kwarta. Dito yung ma'am, nung nag-start kami Sun Life, let's say nag 60 years old ka, after 20 years, kasi nung ka nag-start, 40 years old mo, meron kang naipon na 376. Question, can you get that? You can get the 80%. Iburakay mo kung yun ang goal mo. Right? Pero at least in-injure mo. So ang point ko dyan, dahil sa hindi mo alam yung magiging pension mo pag retire mo, dapat nagsisave ka ng at least yan, 100 pesos per day or 84 or 67 pesos per day. Ito po 3K to. Ito 2.5. Ito 2K. Kasi pagdating ng pension nyo, ibabawas pa yung utang ng GSIS. Hindi pwedeng hindi. Okay? So paano na lang kaya yung family ni Sir Dean nung nag-retire sila, di ba? Kung wala siyang Sun Life. Anyway, so any questions po dito sa proposal? Sir, yung you pay for 5 years, lang naman, di ba? No ma'am, you're gonna pay po sa Sun Life 10 years.
Ganyan. Okay, nag-member ako sa Sun Life dahil meron akong kasin na tiga Tabung, yung mga wanggaling sa Tabung. Tapos sabi niya, alam mo, sister, ang hindi namin alam na nung kabataan namin ay may inikuan pala kami ng magulang namin sa Sun Life. Insure. Oo, tapos ngayon at matatanda na kami, wala na yung mga magulang namin. Biglang dumating sa Life of Canada, Yes, ma'am. tapos biglang dumating at pinagbibingayan ni DJ nga sa Katsat. So in 2013, nag-member ako. 10 years ko na sa July. Congratulations. I am paying, nung nag-start ako is 7,000. Quarterly. Quarterly. Malaki yun, ma'am, kasi that was 10 years ago pa. No? Kasi 2023 na. So I have 2 last payments this February and July. July. Yes. Very good, ma'am. Hindi ko alam na member pala si Mary Ann. Ma'am, kasi minsan sikreto pa yun. Pero asal lang. Anyway, ma'am, so ang point ko po, Sandali, ako ka. Sige. Ito pala, lane niya, ito ang problema ko ngayon. Kaya bakit mo siya in-invite? Kasi, di ba, na-operated ako ito, 2017. Tapos nung pumunta ako sa Sun Life, I was operated polycystic yung gallbladder. Tapos nakasalat na parang Sun Life, hanggang mo nga naka-include, handa nga in-explain. So, i-explain mo to DJ Madagyasterma. Ang binigay lang sa akin, mga critical illness na walang hospitalization. Yung heart attack, stroke, nakasday. Awan hanggang naka-include gallbladder. Yan ang nakuha ko. Wala yung ilang araw sa hospital. Wala yung ilang araw sa hospital. Yung sinasabi niya, the number of days to the hospital times 1,000, no 10 days mo, 10,000, na isublitin ka. Kaya anak ko, nag-member na mo, hindi na hospital, nag 3 days sila, na ibalik naman ng Sun Life ang 3,000. So at least, from your principal, so may tanong lang po ako, mga ilang buwan pa kaya, mga taga-financial company pupunta dito bago nyo ma-realize actually okay? And for your information, baka mag-resign na rin po ako. But anyway, if in case, kasi yun po yung tinanong nyo naman Mariano before, for example, Nick, nawala ka or nag-resign ka, paano pa rin? So merong 3 advisor na may pupunta sa inyo, sabihin nila na, sir, fortunately, namatay si Nick, so ito po yung papalit. Yun, sasabihin mo sa kanya, ay hindi, si Nick may dalang merienda pag nangungulit ka, and yun know, minsan, nag-delete kami, mga ganun, so pwede yung sabihin na yun. Pero may papalit po sa amin na advisor, just to let you know. Kasi pwede yung sabihin, paano kung ikaw nawala or nag-resign ka. Right? So, ayun po, yung sinasabi ni Ma'am, hospital income benefit, babayaran ka due to sakit. Hindi ka babayaran kung due to pregnancy related. Kasi hindi naman sakit yun. Donation na lang kasi ang kulit talaga nung nasa San Vicente. Pasama naman ito hospital. Kung naroon mo mga sakit, anak ka. Uray na alisan, sir? Ha? Uray na alisan? Tamot ako kung naalisan ka naman. Ano mo may kasjay? Nung naalisan ka at nagkaroon ng complication, that's the time we're gonna pay you. Complication, like for example, ectopic pregnancy na nagkaroon ka ng bleeding, tumagal ka sa hospital, yun ma'am. So babayaran ka doon. So anyway, doon sa mga, sino po pinaka-youngest dito? Meron pa 25 years old? 23. 23. Sino ma'am? Ay, ikaw? O yan, meet mo na siya mamaya. So ma'am, anong goal mo? So for example, ito, yun lang ma'am, I'll go straight to the point na yun lang isa-save nyo, pero may mga ibang teachers na pagka yung age kasi nila is 40 years old or more than 40 years old, let's say 35 years old, ang pinapakot talaga nila 2.5 kasi sabihin nila para mahabol ko yung funds na medyo kaya gusto kong habulin pagdating ng 10 to 15 years. Kasi pag 35 ka ngayon, after 15 years, 50 years old ka na, right? Kung doon ka palang maghahabol na mag-save, Diyos ko, late ka na. Kaya pag meron nagpa-quote sa akin ng 65 years old na teacher, na wala na siyang ibang investment, ito lang yung start niya. Alam mo, sasabihin ko sa kanya, ma'am, sorry, pero ito, pay na lang.
Hindi 5,000 yung isisave. Ma'am, kasi pag 5,000, tapos mapupunta yung ibang charge sa insurance mo, ma'am, talo ka pa rin. Kung gusto mo, ma'am, gawin mo na lang yung ginawa ni na ma'am Humilde na nakuha mo yung pension mo, in-invest mo yung 500,000. Pwede pang maging 1M yun. Meron kang 25% na insurance doon. Kasi ang iniisip niya, hindi, gusto ko yung maging stroke na kasi, you know, nag-uuri siya kasi yung ibang kabas niya na heart attack, natsugi na rin. So sabi ko, ma'am, bakit ngayon lang yan naiisip? Mabalik ako na, 5 years ago. So anyway, so yan po yung gagawin natin. And then, ito po yung total benefit mo. For example, 2,000 yung i-start mo sa Sun Life. Meron kang coverage na 700,000 total disability. Pag sinabing total disability, hindi mo na kayang magtrabaho. Kaya ka disable. Okay? Yun po ang pinaka-worst. Buti sana kung mawala ka na lang. Paano kung hindi ka nawala? Tapos everyday nakikita mo yung nangyayari, di ba? Tapos ang problema, nabulag ka pa. Hindi mo na tuloy alam kung sino kasawa ng asawa mo, di ba? I think yun ang the worst, di ba? Pagka dumating, uwi ka na ba? Yes, pero may kasama pa rin. Joke lang. And then meron ka 250,000 na critical illness na tayo binigay kay Sir Leonard Dawaton. Why am I showing Sir Leonard Dawaton's face? Because literally, he told me, you use my face, Nick. Sabi pa nga, ni Ma'am Brenda Balian, gamitin mo yung mukha ko, Nick. Para mariin, dagita na picture, no, dagita pa, ibon, tapos kada lipstick, ang kuha ko, isa pa ng pagpaspasan ito. Diba? Mabilisan. Anyway, why we're talking about retirement seriously is because you won't stay forever fresh. So start saving now while you're still young and fresh. And ito po yung reality. Nung nagka-COVID po, tapos biglang nagkalindol. That was like what month? Okay, meron po tayong nakausap, di ba? May nag-collapse sa Trinidad. Yun pong namatay doon actually, I talked to him. Pero sabi niya, marami na kaming balay. Okay, pero you know what ang logic nun? Kung ikaw yung nagpapagawa ng bahay, di ba dapat ikaw yung may insurance? Kasi kung natsugi ka, yung insurance, itutuloy nilang paggawa yung bahay mo. Ang problema, nawala ka. Ikaw yung seaman na nagtatrabaho. Paano pa matutuloy yung bahay? Right? Di ba? Make sense? Okay? And then, yan po yung nangyari. Noon, nawalan ng bahay. Unfortunately, 20% lang po dyan ang naka-insure. And then, kinausap kita, I used 30 minutes to explain to you about insurance, and you only used 3 minutes to say no to me. But, the time na nagkasakit ka, doctor used only 3 minutes to tell you about your health condition, and you have to spend all your 30 years savings. Sabi niya, maghanda ka ng 1.5, ibabypass kita. Pinaghirapan mo ng 30 years. 3 minutes na yung ginamit. You know what the easiest way to access that kind of amount is to have a life insurance. I'm sure you know that. Hindi ko lang talaga alam kasi that was 2020. Anong year na ngayon? Okay, so, palipasin pa natin. 1 year pa. Pwede naman. Right? Anyway, so ito po yung si Sir Leonard. Actual sign-up niya 2017. Unfortunately, na-diagnose siya ng heart attack. And then, nakuha niya yung 500,000 sa Sun Life. Yan po, parang maniwala kayo kasi I'm sure kailangan niya ng actual. So yun, kapatid niya, kamukha niya naman, di ba? So sa BMC po yan. So hinabol namin ni Ma'am Reg, pinapirma namin kasi nung na-stroke ka nag-blood yung utak mo, ag-amaw ka parang hindi mo nakilala. So sinanong ko, sir, amamudat mo. Si Kadya, big guitar registration din na minsan niya. Hindi na talaga ako kilala. So pinapirma ko yung form. Sir, pakisign mo dito eh. Buti na lang yung pirma niya, okay pa. Pero hindi na talaga ako kilala. And then, after 28 days, akala namin hindi siya makaka-survive. So, naka-survive naman siya. So, anyway, so nakuha niya yung 500,000 and then, so, these are the 3 things that you need to know. So, know your needs. Alam niyo yung priority niyo. Alam niyo kung ano yung option niyo, ang problema. Kailan kayo nag-take ng action? Actually, ma'am, it should be yesterday. I didn't. Yes. Well, sometimes it's hard to open your hand, but you need to. Pag kinakausap ko yung wife, okay. Pero yung husband, hindi okay. Alam niyo po ang problema? We guys have lots of pride in ourselves. That kami ang sakit.
Pero you know, after 3 days, ma-realize na kasama mo na will not question it. So sometimes you need to open your hand. You have to let go of that pride. Okay? And then pinakaunang recipient po na pinaka na-insure sa Sun Life is si late President Manuel Quezon. Okay, so yung pong yung nag-benefit sa kanya, yung wife niya, nung namatay siya. And then, Sun Life was able to release a death claim in less than 2 hours, provided that your documents are complete. Ang nagpapatagal lang po yung doktor na pipirma. Like for example, si Ma'am Pocdion, kaya niyo po. Heidi Pocdion, principal ng Aguinaldo. Okay. Kasi po na-opera siya eh. So ang problema, na-opera siya sa CHDG. So sabi ko, ma'am, sino yung doktor? Birok na birok. Di ko, na-assign niya sa yaman, na-assign niya lawan yun. Di ba? Pero si Ma'am Pocdion, alam niya yung process, amok na mabayag kita kasi di doktor, tila-tila di papapanan na. So yun lang po ang nagpapatagal. Pero pag na-provide mo lahat ng documents, we can release them in less than 2 hours. Kasi kailangan mo nga eh, right? Okay, so great example po niyan is si Francis Magalona. Di ba po, nawala siya? Ang dami niyang anak. Hindi ko alam, may anak pa siya sa labas. Siyempre, hindi ko na alam. So meron po siyang Sun Life policy amounting 30 million. Sa tingin mo, kung wala siyang ganun, sa dami ng anak niya, paano survive? Right? Okay, so anyway, before we end po our presentation, I just want you to watch this video. Take a deep breath, make it as your grounding or meditation. You're just gonna listen to this. We hope the worst won't happen, but sometimes it does. I didn't expect to die at such a young age. I must admit, getting life insurance was on my list of things to do, a priority. The truth is, I never got around to doing what I knew needed to be done. No one can say life is going to be okay financially for my family. It seems almost certain everyday life will become struggle, and money will be tight from now on. It can no longer be said my family can continue to live in the home we built. Because of my decision, my daughter will have to change schools and make new friends, and my husband will have to work a second job just to make ends meet. It can't be said a college education will be possible for my daughter. The reality is, I didn't look out for my family first. No one can say buying life insurance was a priority for me. But I haven't died yet. There's still a chance for me to leave a legacy of love and financial security. Buying life insurance was a priority for me. No one can say I didn't look out for my family first. The reality is, a college education will be impossible for my daughter. It can't be said my husband will have to work a second job just to make ends meet, and my daughter will have to change schools and make new friends. Because of my decision, my family can continue to live in the homes we built. It can no longer be said money will be tight from now on, and everyday life will become a struggle. It seems almost certain life is going to be okay financially for my family. No one can say I never got around to doing what I knew needed to be done. The truth is, getting life insurance was on my list of things to do, a priority. I must admit, I didn't expect to die at such a young age. We hope the worst won't happen, but sometimes it does. Okay. Any takeaway po sa video? Any questions po? Yes, ma'am. Sir, yung 10 years ba pwedeng isang bagsakan? Ay, hindi ma'am. 1 year muna. And then pag na-approve yung 1 year mo, then pwede mo nang ibagsak yung pero pag ganun ma'am yung pera mo, ma'am, dalawa na tayo ng isang DUL at saka guaranteed plan. Kasi yung DUL, ma'am, is stock dependent yun. Meaning, lahat ng income doon, ma'am, it depends on the economy of the Philippines. Pwede kang mali, pwede kang mag-advance. Yung guaranteed, ma'am, guaranteed yun. For example, 5% yung interest niya per year. Tapos naipon in 10 years or 20 years, yun yung talagang kukunin mo. Hindi siya affected ng economy. So, ganun mo. Kasi yung 5 years na nilagay mo sa BUL mo, let's say nabayaran mo yung 6 years mo, yung fund value nun, kaya nyo nang bayaran yung natitirang 4 years. Ganun ma'am. So, may mga pagkakataon na yung clients mo, pwede siyang magbigay ng, let's say, 3,000 yung monthly niya, 36,000 in 1 year, maglalagay siya ng 3,000, next month, 1,000, 1,500. It doesn't matter, basta matapos mo yung 26 years in 1 year. Ganun. Pero pag guaranteed yung kinuha mo, kasi gusto mo guaranteed, hindi siya stock dependent, kailangan hindi ka malili, hindi ka rin pwedeng mag-advance. Guaranteed kasi. Okay ma'am? So, any questions po po?
So yung nearly 60 or 60 ba, mag-aantay na lang ng retirement, tapos yun na lang. Hindi ma'am. Pag wala ka pang, ilang taon na po ba tayo? Bakit ka ba ma'am? Basta hindi ka 63. Or pag 65, ma'am, sila ma'am Leticia sabihin, na-insure ko siya 60 years old. Nag-retire siya 65. Kaya full fledged yung nakuha niya. So ang ginawa niya ma'am, in-insure namin yung apo niya plus siya. Yun nga lang ma'am, ang disadvantage pag medyo may edad ka na, yung instead na 2.5, gagawin mo talagang 5K. Kasi mas malaki. Gusto mo na, hindi siya may critical illness, dapat ako meron din. Pero hindi kayo pareho ng funds ma'am. 2.5 yung 40 years old, ikaw ma'am, 5K. Kasi mas matanda ka ng next time. Pag sinabi mo, paano ba yan, 4,000 lang yung kaya ko, tatanggalin natin yung critical illness. Pwede bang tanggalin mo yung accident, pero i-retain mo yung critical illness? Sasabihin ko, ma'am, hindi ma'am, kasi accident can happen anytime. So, ganun lang yun, ma'am. So, mag-start ka sa 1M coverage, pababa hanggang pinaka-minimum is 500,000. Ang maganda po sa Sun Life, kung ano yung kaya nyo lang na funds, doon lang po tayo. Kasi may mga teacher akong na-meet, kasi di ba sa Speak Cream Teleperformance, mahaba yung table. So, 8 po silang nag-meet eh. Yung problema ang puro head. Payabangan, so yun nga, kasi yung experience ko yun. Ano dyan nga lang, 3.5 po, sige 3.5 ako. Pero eventually, hindi rin naman nila para sustain. So sabi ko, sir, bakit kasi 3.5 kinuha mo? Hindi, sinabayan ko lang kasi siya. So, dapat kung ano lang yung kaya mo talaga, dun ka lang. And then eventually, pagka VUL yung kinuha mo, pwede kang magdagdag. Sabi mo, Nick, may bonus kami, may PDP kami, pwede bang instead na 2K ngayon, gawin kong 2.5. And then, may mga client ako na naka 3 years na sila, since na may fan value na sila, tinatanong nila sa akin na pwede bang ma-delay akong mag-deposit kasi gusto kong i-insure yung bata. So, instead na i-deposit mo sana this quarter, i-start mo dun sa bata. Pwede. Kasi may fan value ka na dun sa previous na policy mo. Especially pag mag-asawa ka nung nag-start mo. So, ganun. And then, alternate. For example, nagbayad ka sa asawa mo ngayon, next month sa'yo, then next month dun sa anak mo. Alternate, at least insured kayong lahat, di ba? At the end of the day, after 10 years, meron kang funds na may ipon na pwede mo pa rin gamitin kung saan mo gagamitin. Let's say, pag-aaral ng bata. Diba? May comment po ba kayo sa video? Kasi yung sa nasa Portal Pillar, sabi niya yung bumaba ako sir, tapos tumaas. Sabi ko. Sir, hindi po ba pwedeng salary deduction para sigurado na maghuhulog kami? Unfortunately, we did that try to Land Bank and GSIS and DepEd. But they rejected the salary deduction. Why? Kailangan daw government. Hindi kami government. So ang ginagawa ko ma'am, pag magdi-deposit ka na, like for example si Mariano, meet ko yung asawa niya, meet tayo, or I can come here. Especially kung 3, 4 kayo ganyan, sabay-sabay kayo magbayad. Pero kung ikaw lang naman, ma'am, baka pwedeng i-delay mo ng konti. Tayo natin kung magbabayad na si Ma'am Kinyo, i-collect ko kayo ma'am. Kasi medyo malayo-layo din ito eh. Siyempre yung gas, di ba? Nung apa na cut na sila ng poklat. Kaya ma'am, to tell you straight ma'am, papapremind kita soon ng Advisor James request para makita ko yung system, yung policy mo. Kasi hanggang hindi natatransfer sa akin yun, ma'am, hindi ko nakikita. You don't have the right to see that. Sinit ko noon, meron naman ako naipon na 130. Oo, diba? So, kasi may kapag mag-uusap kayo, hahatiin yung ibabayad mo sa insurance yung kalahati, tapos yung iba investment. So yung investment kumikita. So yung investment ko kumita na siya noong 2019, tinignan namin, meron na akong 100 plus. Tumaas na po ang market ma'am, baka mga nasa 150 ba yun ma'am? Tumaas na ang market ma'am, baka 200,000 na yan. Kaya, pero ang problema ko, kaya ko siya in-invite dito. Sabi niya, ako, pinupuntahan ko ang client ko. Jegamin, naging client kanya nagagot nag-abroad. Tatandi lang ako, ipasa na kanya na talaga edad pinaka-head. Nagpupunta ako sa pinaka-head. Siyempre, pinaka-head, naka-work from home. Gusto ko personal kami mag-usap. Ang in-advise niya sa akin, virtual, gusto ko yung nakikita ko siya na feelings ka man na. Kung sana sinabi mo pag medyo gusto mo virtual. Kaya gusto kong ilipat sa kanya kasi minumonitor niya.
i-message mo siya. Pag nag-okay siya, sige, transfer ka to minute, then pag-remind kita ng aggressive request. Actually, ma'am, kung gano'n yung funds mo, pwede kang mag-withdraw, pwede kang i-insure mo yung anak mo, ako mo, whatsoever. Ganun lang, ma'am. Anyway, so may mga questions po ba tayo, ma'am? So ang gagawin po namin, also straight to the point, make sure po na-clear yung nasulat nyo sa attendance sheet. You leave your calling cards? Ma'am, fortunately, naubos na yung calling card ko. Pero I'm gonna leave my number. And then, yun po, mag-text saan po tayo, whatever yung sasabihin nyo sa akin. Usually kasi, naging client ko yung nasa Kiwas, nasa Langanisan, nasa Gilbert Simon, nasa San Luis. Puro teachers po kasi ang client ko. After ng klase nila, doon po kami nag-meet sa Insurer Macro. Kasi yun naman yung pero syempre anyway, client ko naman si Ma'am Mariano. So, yun po. Ay, sorry. Bagasol pa. Abay, Mariano ka. Mabay nila kahit gawin doon kami nga na-insure. Mariano nila kayo? Yes, so Mariano. Batch ko po kasi sila sa UC. So, ganun po. Pero kung sinabi niyo, pwede naman ipunta mo dito, sir. With your permission. Ang gagawin ko po sa inyo, i-text ko po kayo. Sabihin ko, ma'am, ano po ba yung gagawin kong proposal? Is it a 2.5, 2K, or 3K? Pag 30 years old ka, yung 3K mo, kaya niya ng 1 million yun. Pero pag wala ka namang anak, bakit kailangan ng malaking insurance? Bakit kailangan ng malaking ipon? So mag-stay lang tayo sa 2.5. Ganon, or sasabihin mo, pwede bang pakita mo na yung 2K? Hindi ba nakasulat ang birthday nila dyan sa Opo, kailangan nakasulat. Para gawan mo sila lahat. Yes, ma'am. Para mag-decide sila. Anyway, we're gonna leave this code po. Do something today that your future self will thank you. Kailangan po, pag nag-retire kayo, ma-realize mo, nagpapasalamat kayo sa sarili mo for that. And then, ito po yung Sunday office namin sa BGC. Ito po yung office namin sa BGC. So far po, 128 years na ang Sun Life. Medyo 2 years na po kasi itong one. And then ito po yung rankings natin sa Insurance Commission. So yan po, top 10 nyo lang tingnan. So kung nandito kayo sa Manulife or ilang, okay lang naman yan. Kung tatanungin ko lang kayo, you want to go number 1 or number 5, number 10. Bakit nagpalit ako sila ng pangalan? Ay, hindi ko alam mga sanday ko eh. Good. Change of money. AIA kasi. AIA? Yes, ma'am. Sir, pag you suggest, yung may suggest na insure, ikaw bawa sa sound, pag BUL plus guarantee. Ma'am, hindi. Ang unahin muna natin BUL. Kasi hindi natin kasi alam ang takbo ng funds natin. May time na may pambayad ka and then suddenly biglang wala. And natapos mo na yung 2 years. May fund value ka, pwedeng magbayad dun sa hindi mo mabayaran. So pag naka 2 years ka na, that's the time na sasabihin ko, ma'am, pwede ka nang mag-diversify sa guarantee. Ganon. Parang yung ibang teacher. Sinang Geraldine Smith, kilala nyo? Sa Pines? Kahit yan 30 years old. Opo. 2.5 pwede. Ilang taon ka na mo? You're married, ma'am, right? Soon. Soon. Better think a million times. Wala na yan. And then, totoo po yung sabi ni ma'am, we literally go to the clients, places. And sometimes kasi sumusubra eh. Ito pa kami sa bahay. So sabi ko, huwag naman na dyan. Anyway, this is our office. Nakatawa ko lang kayo, ma'am. So this is our office. You can picture my number there. Dalawa po kami ni Neil kasi Neil is actually a financial advisor who is actually also a professor in BSU. So umiikot po siya sa Kibuman, Sayangan, Mataynon. Ito po yung office namin. Di ba, Punta Baga? Punta ka lang sa kabila. Makikita mo yung video. Makikita mo na yung sunlight. So papasok na doon. And then kung masipag ka, 7th floor, lakarin mo. Kung tamad ka, dito siya. Penthouse. Penthouse, right? Yes, ma'am. Okay. Okay, and then ito lang po yung gusto kong iwan sa inyo, ma'am. Marian, baka pwede pa picture. Ay, pwede bang, di ba friend ko Facebook, sis? Pa-picture na lang, send mo na lang sa akin. Okay lang. Sa phone mo na. So, inflation is the killer to add value to your money, while time is the killer of taking chance to make your money grow.
But ignorance of financial literacy is the killer of all your dreams. Why? Kahit ang laki po ng sahod mo, kahit ang laki ng income mo every month, kung hindi mo kayang, hindi ka marunong mag-manage at mag-handle, maubos ko yan. Like, example, this guy. Kilala niyo po siya. Jan Regala. Ang sikat-sikat niya, kung yaman niya. Pero anong nangyari sa kanya, ma'am? Tapos, minsan po, hindi po masamang tumulong. Pero kung kayo masyadong marupok, pag sinabing 10,000, alam mo, bigyan na lang kita ng 1K, huwag mo nang bayaran yan. Kasi ako, pag nagsahod ako, talagang literally, nadidivide na yun lahat sa mga dapat na puntahan. Okay? Kung may ipapayaran man ako sa'yo, extra na yun. Okay? And then, yeah, I was invited po as one of the speakers sa SLU. Every June po ito, every year. So one of the trusted financial advisor. And then, mostly po nakalagay tayo sa Inquirer every year. So I'm not here to brag, but so far sa Sun Life po, I'm ranked number 2. All over card. Okay? So minsan, wag niyo lang pong tignan yung company, tignan niyo rin po yung advisor niyo. Na trusted ba to? Or kaya pag dumating, parang ikaw na natang, magpalit ka na kaya ng sapatos, parang gano'n. So, you know. And then, may mga perks po tayo binibigay kasi meron akong gym, pero shareholder lang po ako. So, I'm also certified personal trainer na which it's my job before in Saudi Arabia. Pero ngayon po, meron akong gym sa Bonifacio. So, ang ginagawa ko po is, pag naging Sun Lifer ka, bibigyan kita ng 1 month per free load. Para, kahit na-insured ka, pero sakitin ka naman. Hindi mo pala din, di ba? Okay? So, yan lang po. So, anyway, may questions mo ba? So, with that po, ganun pong gagawin natin. Expect po a text from me or to Marianne Lagway. So, magka-text po kami sa inyo and then please po, kung wala kayong load, magsabi lang po kayo, downloadan po kayo. Mag-reply naman po kayo. Kasi kung hindi kayo sabi just reply me, don't waste your time. Please, don't waste your time to come here. But I believe the reason why you give yourself phone number is because you're very professional enough to reply. If you're not interested, just say so. Marami po akong clients for your information. Hindi po ako mag-a-accept ng panahon. I'm just here to share you kasi nung namit ko si Ma'am Estela Carino kahapon sa Wangan, ay sa nung Friday, sabi niya, Nick, napay, mas lang naman nakita ko na picture niya pakday. Tapos sabi ko, actually ma'am, may pumunta pong ibang kasama ko doon. Ikaw ang pumunta, sabi niya sa akin. So, you know, I just try to reach out to Ma'am Kini. So, with that, we really appreciate your time and I hope may mga natutunan po kayo. Yung may mga hugot po, mag-move on po. Yun lang po. And then, I'm a good person po. Si Ma'am Mary Ann, bago siya nag-member after the operation? Yes, ma'am. Oh, so na-realize lang niya nung nagbayad ng malaki sa hospital. At saka kinonvince kami kasi ni Sir Nick, kami mag-asawa. Pero sinasabi mo sa akin noon, when we were on NSET sa Assemblies of God na, sana pala may insurance. Kasi siyempre yung cover niya. Kasi i-cover niya ang babayaran. So yun, ano, at kanta tayo ba? Ay, okay, ay, kanta pa tayo. Picture pa ganun lang. Sige. Alternate na lang. Okay lang ba, ma'am? Hindi, ma'am. Grabe pala yung mga teacher mo dito, ma'am. Magbutang.